sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno at malalawak na palayan. Naninirahan ang isang mag-ina sa isang lumang bahay kubo na gawa sa kawayan at pawid. Ang kubo ay nakatayo sa gilid ng baryo, malapit sa isang maliit na sapa na dumadaloy mula sa paanan ng bundok. Ang ina ay si Aling Rosa, isang balong babae na kilala sa baryo bilang masipag ngunit kapuspalad. Bata pa lamang ang kanyang anak na si Miguel nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa matinding karamdaman. Simula noon, si Aling Rosa na lamang ang kumakayod upang maitawid ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Si Miguel ay 12 taong gulang, mabait, tahimik, at matulungin sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit may isang bagay na nagpapabigat sa kanilang buhay. Si Miguel ay ipinanganak na bulag. Hindi pa kailanman nakita ni Miguel ang mukha ng kanyang ina. Hindi pa niya nakita ang kulay ng langit, ang mga ibong lumilipad, o ang gintong sinag ng araw na tumatama sa mga palayan tuwing umaga. Ngunit kahit hindi nakakakita, natutunan niyang kilalanin ang mundo sa pamamagitan ng tunog, amoy, at pakiramdam. Kapag madaling araw, nagigising siya sa huni ng mga ibon at sa tunog ng hangin na dumadampi sa mga dahon ng puno ng mangga sa tabi ng kanilang kubo. Alam niya kung umaga na dahil sa init ng sikat ng araw na nararamdaman niya sa kanyang balat. Nanay, madalas niyang sabihin habang nakaupo sa harap ng bahay, "Maganda ba ang umaga?" Napapangiti si Aling Rosa sa tanong na iyon, kahit may bahid ng lungkot. "O anak," sagot niya, "napakaganda ng umaga, parang ginto ang kulay ng palayan." "Ginto?" tanong ni Miguel. "Oh," sagot ng ina, "makikita mo rin iyon balang araw." Ngunit sa kanyang puso, alam ni Aling Rosa na baka hindi na mangyari iyon. Maraming beses na niyang ipinagamot si Miguel. Nagpunta sila sa mga doktor sa bayan. Humingi sila ng tulong sa mga albularyo at hilot. May nagsabi pang dalhin ang bata sa isang manghihilot sa kabilang probinsya. Ngunit kahit anong gawin nila, walang nagbago. Nanatiling madilim ang mundo ni Miguel. Dahil sa kahirapan, napilitan si Aling Rosa na magtrabaho sa bukid ng mayamang may-ari ng lupa sa baryo na si Don Hilario. Araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa, nagtatanim at nag-aani kapalit ng maliit na sahod. Minsan, kapag wala siyang mapag-iwanan kay Miguel, sinasama niya ito sa bukid. Uupo lamang ang bata sa lilim ng puno habang hawak ang isang maliit na baston na gawa sa kahoy. Doon siya nakikinig sa mga tunog ng paligid, ang pagaspas ng hangin sa palayan, ang mga kuliglig at ang mga yabag ng mga magsasaka. May mga taong naaawa sa kanya, ngunit mayroon ding mga batang mapanglait. "Bulag! Bulag!" sigaw ng ilang bata kapag dumadaan siya sa daan ng baryo. Hindi sumasagot si Miguel. Tahimik lamang siyang naglalakad habang hawak ang balikat ng kanyang ina. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan na binubuo lamang ng kanin at kaunting gulay, biglang nagtanong si Miguel, "Nanay!" "O anak, totoo bang may mga duwende sa gubat?"
Sandaling natahimik si Aling Rosa. Sa baryo nila, maraming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Mga duwende, engkanto, at iba pang espiritu ng kalikasan. Sabi ng mga matatanda, meron daw, sagot niya. Masama ba sila? Tanong ni Miguel. Hindi lahat, sagot ng ina. May mabuti, may masama. Depende kung paano sila tratuhin ng tao. Tumango si Miguel kahit hindi nakikita ang ina. Kung may makilala akong duwende, sabi niya ng mahina, hihiling ako na sana makita ko ang mundo. Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kutsara. Hindi siya nagsalita, ngunit may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Lumipas ang mga araw na pare-pareho lamang. Kahirapan, pagod, at tahimik na pag-asa. Hanggang sa isang hapon na magbabago sa kanilang kapalaran. Umuwi si Miguel mula sa sapa kung saan siya madalas umupo upang makinig sa agos ng tubig. Ngunit habang naglalakad siya sa makitid na daan papunta sa kanilang kubo, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa damuhan. Isang maliit na boses. Aray! Napahinto si Miguel. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang boses. May tao ba dyan? Tanong niya. Muling narinig ang boses. Hindi ako tao. Napatayo ng tuwid si Miguel. Kung hindi ka tao, ano ka? Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita ang maliit na boses. Ako ay isang duwende. Hindi nakaramdam ng takot si Miguel. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod at hinaplos ang damuhan sa paligid hanggang sa may maramdaman siyang maliit na katawan na tila nanginginig. Nasugatan ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ng duwende. Natapakan ako ng kalabaw kanina. Maingat na hinawakan ni Miguel ang maliit na nilalang at inilagay sa kanyang mga palad. Tutulungan kita, sabi ng bata. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Miguel na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isang maliit na nilalang ay magbubukas ng isang himalang magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kapalaran ng kanilang pamilya. Tahimik ang paligid ng baryo ng mga sandaling iyon. Papalubog na ang araw sa likod ng bundok at ang hangin ay dahan-dahang dumadampi sa mga dahon ng kawayan. Ang mga ibon ay nagsisimula nang bumalik sa kanilang mga pugad habang ang mga magsasaka ay pauwi na mula sa bukid. Sa gitna ng damuhan sa gilid ng daan, nakaluhod si Miguel habang hawak sa kanyang mga palad ang isang maliit na nilalang na hindi niya nakikita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Ang katawan nito ay maliit at magaan, halos kasinlaki lamang ng isang palad ng bata. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, tila nasasaktan at nahihirapan. Masakit ba ang sugat mo? Maingat na tanong ni Miguel. Oo, sagot ng maliit na boses. Natapakan ako ng kalabaw habang dumadaan sa damuhan. Hindi nag-alinlangan si Miguel. Kahit hindi niya nakikita ang nilalang, dahan-dahan niyang hinaplos ang damuhan hanggang sa mahanap ang isang dahon na maaaring gamitin na pansuporta. Sandali, sabi niya. Gagawa ako ng pambalot. Sanay si Miguel sa paggamit ng kanyang mga kamay upang makilala ang mga bagay sa paligid. Dahil sa kanyang pagkabulag, naging matalas ang kanyang pakiramdam sa paghipo at pakikinig. Maingat niyang pinunit ang isang malapad na dahon at ginawang parang maliit na balot upang hindi na gumalaw
ang sugat ng duwende. Tahimik na nakatingin ang maliit na nilalang sa bata. Hindi nito inaasahan ang kabaitan na iyon mula sa isang tao. Maraming beses na nitong naranasan ang pagiging malupit ng mga tao sa kanilang lahi. May mga batang naghuhukay ng kanilang mga tirahan. May mga matatandang nagsasaboy ng asin sa kanilang mga lungga upang sila ay umalis. Ngunit ngayon, may isang batang tao na nag-aalaga sa kanya at ang batang iyon ay hindi man lamang nakakakita. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ng duwende. Sandaling natahimik si Miguel. "Dahil nasasaktan ka," sagot niya. "Ganon din ang gagawin ng nanay ko kung may sugatan." Napatingin ang duwende sa bata nang may pagtataka. "Kahit hindi mo ako nakikita?" tanong nito. "Oo," sagot ni Miguel. "Hindi naman kailangan makita para tumulong." Sa mga sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa puso ng duwende. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may liwanag sa kabutihan ng batang ito. "Ano ang pangalan mo?" tanong ng duwende. "Miguel," sagot ng bata. "Ikaw?" "Ako si Luntian," sagot ng duwende. Napangiti si Miguel. "Maganda ang pangalan mo." Saglit na natahimik si Luntian. "Bakit hindi ka nakakakita?" tanong niya. Hindi nagalit si Miguel sa tanong. Sanay na siyang marinig iyon mula sa mga tao. "Ipinanganak daw akong ganito," sagot niya. Sabi ng doktor sa bayan, mahirap na raw gumaling ang mata ko. Natahimik ang duwende. Ang mga duwende ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Ang enerhiya ng kalikasan, ang lihim ng mga halaman, at ang mga kapangyarihang nagmumula sa lupa. At sa sandaling iyon, nakita ni Luntian ang isang kakaibang bagay sa batang nasa harap niya. May liwanag ng kabutihan sa kanyang puso. Isang uri ng kabutihan na bihira sa mga tao. "Miguel," mahinang sabi ng duwende. "Oo." "Kung sakaling gumaling ang iyong mga mata, ano ang unang bagay na gusto mong makita?" Napangiti si Miguel, ngunit ang ngiti na iyon ay may halong lungkot. "Ang mukha ng nanay ko," sagot niya. "Gusto kong malaman kung ano ang itsura niya." Natahimik si Luntian. Sa mundo ng mga duwende, may mga sinaunang batas. Hindi sila basta-basta maaaring makialam sa kapalaran ng tao. Ngunit may isang batas na mas mataas sa lahat. Ang gantimpala sa tunay na kabutihan. "Miguel," sabi ng duwende. "Oo? Kailangan kong bumalik sa aking tahanan sa gubat. Ngunit hindi ako makakalakad dahil sa sugat ko." "Bubuhatin kita," agad na sagot ni Miguel. Maingat niyang inilagay ang maliit na nilalang sa bulsa ng kanyang kamiseta. "Sabihin mo lang kung saan." Ang maliit na nilalang ay nagulat muli. Hindi pa rin alam ng batang ito kung ano talaga siya. At kahit alam niya, tila hindi pa rin siya matatakot. "Sa gubat sa likod ng bundok," sabi ni Luntian. Tumayo si Miguel at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng gubat. Ang landas ay makitid at mabato. Ngunit sanay na si Miguel sa paglalakad gamit ang kanyang baston. Habang naglalakad sila, nagsimulang dumilim ang paligid. Lumabas ang buwan sa langit. Ang mga alitap-tap ay nagsimulang kumislap sa pagitan ng mga puno. Hindi ito nakikita ni Miguel. Ngunit ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng gubat. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita si Luntian. "Narito na tayo!" Huminto si Miguel. "Nasaan ang bahay mo?"
Sa ilalim ng matandang puno ng balete, sagot ng duwende. Dahan-dahang lumuhod si Miguel at inilabas ang maliit na nilalang mula sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ito sa damuhan. "Maaari ka na bang maglakad?" tanong niya. Bahagyang tumayo si Luntian. Ang sugat sa kanyang paa ay hindi na gaanong masakit dahil sa pagkakabalot ni Miguel. "Kakayanin ko na," sagot ng duwende. Tahimik na tumayo si Miguel. "Aalis na ako," sabi niya. Ngunit bago siya makalakad palayo, muling nagsalita ang duwende. "Miguel, oo. Hindi mo man ako nakikita ngayon," sabi ni Luntian. "Pero tandaan mo ito." "Alin?" "May mga mata ang mundo na nakikita ang kabutihan." Tahimik na tumango si Miguel. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pabalik sa baryo. Hindi niya alam na habang papalayo siya, nakatayo si Luntian sa ilalim ng matandang puno ng balete. Nakatingin sa batang unti-unting nilalamon ng dilim ng gubat. Mabagal na naglakad si Miguel pabalik sa kanilang baryo habang hawak ang kanyang baston. Hindi niya alam kung gaano nakadilim ang paligid, ngunit ramdam niya ang lamig ng hangin na karaniwang sumasabay sa pagdating ng gabi. Sa kanyang bulsa ay wala na ang maliit na nilalang na kanyang tinulungan. Ngunit sa kanyang isipan ay nananatili ang kakaibang karanasan na iyon. Isang duwende. Hindi siya sigurado kung paniniwalaan ba niya ang sarili niyang narinig. Ngunit malinaw sa kanyang alaala ang maliit na boses at ang mainit na pakiramdam ng katawan ng nilalang na kanyang tinulungan. Pagdating niya sa kanilang bahay kubo, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Miguel, nasaan ka na anak?" May halong pag-aalala ang boses ni Aling Rosa. "Pasensya na po nanay," sagot ng bata. "May nakita po akong nasugatan." "Nasugatan?" tanong ng ina habang hinahawakan ang balikat ng anak. "Opo," sagot ni Miguel. "Isang maliit na nilalang." "Anong nilalang?" Sandaling nag-atubili si Miguel. "Isang duwende po." Napatingin si Aling Rosa sa anak. Hindi siya agad nagsalita. Sa baryong iyon, maraming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit hindi lahat ng kwento ay dapat paglaruan o gawing biro. "Ano ang ginawa mo?" tanong niya. "Tinutulungan ko po siya," sagot ni Miguel. "Nasugatan daw po siya ng kalabaw." Napabuntong hininga si Aling Rosa. Kung may isang bagay na alam niya, iyon ay ang kahalagahan ng paggalang sa mga nilalang ng kalikasan. "Mabuti ang ginawa mo," sabi niya sa wakas. "Galit po ba kayo?" tanong ni Miguel. "Hindi," sagot ng ina. "Kung tunay ngang duwende yon, mabuti na tinulungan mo." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kumain sila ng kanilang simpleng hapunan at natulog na. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari sa gubat. Sa ilalim ng matandang puno ng balete na tinutukoy ng mga matatanda, bilang tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao, nagtipon ang ilang maliliit na nilalang na may iba't ibang anyo at kulay. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng mga alitaptap. Sa gitna nila ay nakatayo si Luntian, ang duwendeng tinulungan ni Miguel. "Narito na ang bata," sabi ng isang matandang duwende na may mahabang puting balbas. "Nakita ko siya," sagot ni Luntian. "Sigurado ka bang siya ang napili?" tanong ng isa pa. Tahimik na tumango si Luntian. "May kabutihan sa kanyang puso," sabi niya. "Tinulungan niya ako kahit hindi niya alam kung ano ako." Nagbulungan ng mga duwende. Sa kanilang mundo,
Bihira ang taong may ganoong uri ng kabutihan. Ngunit tao pa rin siya, sabi ng isa. Ang mga tao ay madalas na nagiging sakim kapag nabigyan ng biyaya. Hindi siya ganoon, sagot ni Luntian. Tahimik na tumingin ang matandang duwende sa kanya. Ano ang nais mong gawin? Tanong nito. Huminga ng malalim si Luntian. Gantimpalaan siya. Paano? Natahimik sandali si Luntian bago sumagot. Gagalingin natin ang kanyang mga mata. Biglang natahimik ang lahat ng duwende. Ang pagpapagaling sa isang tao ay hindi simpleng bagay sa kanilang mundo. Kailangan ng pahintulot ng mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Malaking kapangyarihan ang kailangan para doon, sabi ng matandang duwende. Alam ko, sagot ni Luntian. Handa ka bang gamitin ang iyong kapangyarihan para sa isang tao? Tumango si Luntian ng walang pag-aalinlangan. Oo, tahimik na pinagmasdan siya ng matandang duwende. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Kung ganoon, gawin natin ang ritual. Sa ilalim ng balete, nagsimulang kumislap ang lupa. Ang mga ugat ng puno ay tila gumalaw at ang hangin ay nagdala ng mahinang liwanag mula sa mga alitaptap na nagsimulang umikot sa paligid ng mga duwende. Sa gitna ng bilog ay inilagay ni Luntian ang isang maliit na butil na tila gawa sa liwanag. Ito ang binhi ng liwanag ng kagubatan, sabi ng matandang duwende. Kung ibibigay mo ito sa bata, maaaring gumaling ang kanyang mga mata. Ngunit tandaan mo, dagdag nito, ang tunay na kapalaran ng bata ay hindi lamang tungkol sa kanyang paningin. May mas malaki pang naghihintay sa kanya. Tahimik na tumango si Luntian. Pagkatapos ng ritual, hawak na niya ang maliit na kumikislap na butil ng liwanag. Bukas ng gabi, sabi ng matandang duwende. Hanapin mo ang bata. Sa parehong oras, sa maliit na bahay kubo sa baryo, mahimbing na natutulog si Miguel. Hindi niya alam na sa gabing iyon, sa kailaliman ng gubat, may isang himala ang unti-unting inihahanda para sa kanya. Isang himala na magpapabago sa kanyang buhay. Isang himala na magbubukas ng kanyang mga mata sa mundong hindi pa niya kailanman nakita. At isang himala na magdadala ng kayamanan at kapalaran sa kanilang mag-ina. Ngunit tulad ng lahat ng himala, may kapalit itong responsibilidad na hindi pa alam ni Miguel. Ang bata ay natutulog sa kadiliman, habang sa gubat, ang kapalaran niya ay unti-unting nagliliwanag. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan at ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga dahon ng kawayan sa paligid ng mga bahay kubo. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang agos ng sapa ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng maliit na bahay kubo ni Aling Rosa, mahimbing na natutulog si Miguel sa isang banig na gawa sa hinabing pandan. Sa tabi niya ay nakahiga ang kanyang ina, pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa labas ng kanilang kubo, may isang maliit na nilalang na tahimik na nakatayo sa lilim ng puno ng mangga. Ito ay si Luntian, ang duwendeng tinulungan ni Miguel. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bagay na kumikislap sa dilim, ang binhi ng liwanag ng kagubatan. Ang liwanag nito ay mahina ngunit malinaw, parang isang maliit na bituin na bumaba mula sa langit.
Maingat na lumapit si Luntian sa bintana ng kubo. Ang mga duwende ay may kakayahang pumasok sa mga lugar nang hindi napapansin ng mga tao. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Tumingin siya kay Miguel na mahimbing na natutulog. Ang mukha ng bata ay payapa, ngunit makikita ang bakas ng hirap sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, mga matang hindi pa kailanman nakakita ng liwanag ng mundo. Mahinang nagsalita si Luntian. "Miguel," hindi nagising ang bata, ngunit bahagyang gumalaw ang kanyang ulo. Lumapit ang duwende at dahan-dahang inilapit ang kumikislap na binhi sa noo ng bata. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumalat ang mahinang liwanag sa paligid ng ulo ni Miguel. Ang liwanag ay parang tubig na dumadaloy. Marang gumagalaw, papunta sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang oras. Sa mundo ng mga duwende, ang binhi ng liwanag ay may kakayahang magpagaling ng mga bagay na nasira ng kapalaran. Ngunit ito ay gumagana lamang kung ang taong bibigyan nito ay may pusong tunay na mabuti. Tahimik na pinagmamasdan ni Luntian ang bata. "Ang kabutihan mo ang nagbukas ng himalang ito," mahinang sabi ng duwende. Habang dumadaloy ang liwanag sa mga mata ni Miguel, may kakaibang nangyari. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may naramdaman siyang kakaiba sa loob ng kanyang ulo. Parang may nagbubukas na pintuan sa kanyang isipan. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga talukap, ngunit hindi pa siya nagising. Ang liwanag ay unti-unting pumasok sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyang nawala ang kislap ng binhi. Pagkatapos ng ilang sandali, umatras si Luntian. Ang binhi ng liwanag ay naglaho na. Ang ritual ay tapos na. Ngunit ang resulta nito ay makikita lamang sa pagdating ng umaga. Tahimik na lumabas si Luntian sa kubo at bumalik sa lilim ng puno ng mangga. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang tumingin sa bahay kubo. "Magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo, bata," bulong niya. Pagkatapos ay nawala siya sa dilim ng gabi. Lumipas ang ilang oras. Dumating ang umaga. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa maliit na bintana ng kubo ni Aling Rosa. Unti-unting tumama ang liwanag sa mukha ni Miguel. Sa loob ng maraming taon, ang liwanag na ito ay wala lamang kahulugan sa kanya. Ngunit sa umagang iyon, may kakaibang nangyari. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga talukap. Pagkatapos ay bumukas ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nakita siyang kakaibang bagay. Isang liwanag. Hindi pa niya alam kung ano iyon, ngunit malinaw niyang nararamdaman na hindi na ito tulad ng dati niyang mundo na puro kadiliman. "Miguel," mahinang tawag ng kanyang ina na kakagising lamang. Lumiko ang ulo ng bata sa direksyon ng boses. At sa sandaling iyon, may nakita siyang hugis. Malabo, hindi malinaw, ngunit may hugis. "Nanay," mahina niyang sabi. Nagulat si Aling Rosa. "O anak, bakit?" "Nanay," sabi ni Miguel habang nanginginig ang boses. Parang may nakikita ako." Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. "Ano?" bulong niya. "May liwanag,"
Tumayo si Aling Rosa at lumapit sa anak. Miguel, ano ang nakikita mo? May tao sa harap ko, sabi ng bata habang nakatingin sa malabong hugis. Hindi na napigilan ni Aling Rosa ang kanyang sarili. Anak, ako iyon. Unti-unting nilinaw ng mga mata ni Miguel ang hugis sa kanyang harapan. Hindi pa ito ganap na malinaw, ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang anyo ng kanyang ina. Ang mga mata ni Aling Rosa ay napuno ng luha. Diyos ko! Bulong niya. Salamat. Hindi nila alam kung paano nangyari ang himala. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang buhay. At sa gubat na hindi kalayuan sa kanilang baryo, may isang maliit na duwende na nakangiti habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang unang bahagi ng himala ay naganap na. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kapalaran ni Miguel. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Rosa sa himalang nangyari sa kanyang anak. Magdamag siyang nagpasalamat sa may kapal habang yakap-yakap si Miguel. Ang bata naman ay hindi mapakali sa mga bagong bagay na nakikita ng kanyang mga mata. Ang mundo na dati ay puro kadiliman lamang ay ngayon ay puno ng kulay at hugis. Habang nakaupo si Miguel sa harap ng kanilang kubo, kinabukasan ng umaga. Matagal niyang pinagmamasdan ng mga bagay na noon ay pinakikinggan lamang niya. Ang mga puno na dati ay naririnig lamang niya sa pag-aspas ng kanilang mga dahon, ay ngayon ay nakikita na niya, matatayog at mayayabong. Ang langit na dati ay iniisip lamang niya sa kwento ng kanyang ina ay ngayon ay malinaw niyang nasisilayan, malawak at bughaw. Ang mga ibon na dati ay nakikilala niya sa kanilang huni ay ngayon ay lumilipad sa kanyang harapan na parang maliliit na aninong may pakpak. Nanay! Mahina niyang sabi habang nakatingala sa langit. Oo anak, sagot ni Aling Rosa na nagwawalis sa bakuran. Ganito pala kaganda ang mundo. Napangiti si Aling Rosa kahit may luha sa kanyang mga mata. O anak, sagot niya, napakaganda talaga. Lumapit si Miguel sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Nanay, ikaw pala ang unang gusto kong makita. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit. Sa baryo, mabilis na kumalat ang balita. Ang batang si Miguel na ipinanganak na bulag ay nakakakita na. May mga kapitbahay na dumating upang tingnan ang bata. May ilan na nagtanong kung paano nangyari ang himala. Ngunit walang malinaw na sagot si Aling Rosa. Hindi namin alam, sagot niya. Nagising na lamang siya at nakakakita na. Ang iba ay nagsabing himala iyon ng Diyos. Ang iba naman ay nagsabing baka may kakaibang kapangyarihan ang gubat sa likod ng baryo. Ngunit sa isip ni Miguel, may isa lamang siyang naiisip. Ang duwende na kanyang tinulungan. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo at ang buwan ay muling sumisikat sa kalangitan. Umupo si Miguel sa labas ng kanilang kubo. Pinagmamasdan niya ang mga bituin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga iyon. Habang nakatingala siya sa langit, may narinig siyang pamilyar na boses. Miguel, napalingon siya. Sa ilalim ng puno ng mangga ay may maliit na nilalang na nakatayo. Kasing liit lamang ito ng isang malaking ibon at nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ikaw, mahina niyang sabi.
Ngumiti ang maliit na nilalang. "Oo," sagot nito. "Ako si Luntian." Dahan-dahang lumapit si Miguel. "Ikaw ba ang dahilan kung bakit gumaling ang mga mata ko?" tanong niya. Sandaling natahimik si Luntian bago tumango. "Bahagi lamang," sagot niya. "Ang tunay na dahilan ay ang kabutihan ng iyong puso." Tahimik na nakinig si Miguel. "Tinulungan mo ako kahit hindi mo alam kung sino ako," sabi ng duwende. "Hindi lahat ng tao ay gagawa noon." "Hindi ko naman po inaasahan ang kapalit," sagot ni Miguel. Ngumiti si Luntian. "Iyan ang dahilan kung bakit nararapat kang gantimpalaan. Hindi pa tapos ang biyayang ibinigay sa iyo." Nagtaka si Miguel. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Lumapit ang duwende at tumingin sa paligid upang matiyak na walang ibang tao. "Miguel," sabi niya, "may lihim ang kagubatan na hindi alam ng karamihan sa mga tao." "Anong lihim po iyon?" "Kayamanan." Napakunot ang noo ni Miguel. "Kayamanan?" Tumango si Luntian. Sa ilalim ng matandang puno ng balete, sa gubat ay may nakatagong kayamanan na iniingatan ng aming lahi sa loob ng maraming taon. "Bakit ninyo po sasabihin sa akin iyon?" tanong ni Miguel. Dahan-dahang ngumiti ang duwende. "Dahil ikaw ang napili. Ang kayamanang iyon ay para sa isang taong may pusong hindi sakim. Tulad mo." Hindi agad nakapagsalita si Miguel. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. "Bukas ng gabi," sabi ni Luntian, "sumama ka sa akin sa gubat. May ipapakita ako sa iyo na magbabago sa buhay ninyong mag-ina." Tahimik na tumango si Miguel. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit alam niyang ang maliit na nilalang na nasa kanyang harapan ay hindi niya dapat katakutan. Bago tuluyang umalis, muling nagsalita si Luntian. "Tandaan mo, Miguel," sabi niya, "ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong tumulong." Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang maliit na duwende sa dilim ng gabi. Si Miguel ay naiwan na nakatayo sa ilalim ng buwan. Sa kanyang dibdib ay may halong pananabik at kaba. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya sa gubat kinabukasan ng gabi. Ngunit pakiramdam niya ay may isang bagong yugto ng kanyang buhay na magsisimula. Isang yugto na magdadala sa kanila ng kanyang ina sa kapalarang hindi nila kailanman inakala. Kinabukasan ay hindi maapakali si Miguel. Habang tumutulong siya sa kanyang ina sa mga gawaing bahay, paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ng duwending si Luntian. Kayamanan sa ilalim ng puno ng balete. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong paniwalaan o hindi. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Ang maliit na nilalang na iyon ang dahilan kung bakit muli siyang nakakakita. Habang papalubog ang araw, unti-unting lumalamig ang hangin sa baryo. Ang mga magsasaka ay nagsisimula ng umuwi mula sa bukid at ang mga bata ay naglalaro pa sa bakuran bago tuluyang dumilim. Sa loob ng kanilang kubo, naghahanda si Aling Rosa ng hapunan. Napansin niya ang pananahimik ng kanyang anak. "Miguel," sabi niya, "parang may iniisip ka." Napatingin si Miguel sa kanyang ina. "Nanay,"
Mahina niyang sabi. O anak, naalala niyo po ba yung sinabi ko tungkol sa duwende? Tumango si Aling Rosa. Oh, bakit? Magkikita po kami ulit mamayang gabi. Napatigil si Aling Rosa sa kanyang ginagawa. Saan? Sa gubat. Natahimik ang ina. Ang gubat sa likod ng baryo ay kilala sa mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga nagsasabing may mga engkanto roon. May nagsasabing may mga duwende na nagbabantay sa mga sinaunang puno. Miguel! Sabi niya ng mahinahon. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tumango ang bata. Opo nanay, hindi naman po siya masama. Siya nga po ang tumulong sa akin. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Kung ang himala sa mga mata ng kanyang anak ay gawa nga ng duwende, marahil ay wala siyang dahilan upang matakot. Mag-ingat ka, sabi niya sa wakas. Opo, nang dumilim na ang gabi at ang buwan ay lumitaw sa kalangitan, tahimik na lumabas si Miguel ng kanilang kubo. Naglakad siya patungo sa gubat. Ang landas na ito ay dati niyang nilalakaran kahit hindi siya nakakakita. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita niya ang daan, ang mga puno, ang damuhan, at ang mga alitap-tap na kumikislap sa paligid. Pagdating niya sa gilid ng gubat, may narinig siyang pamilyar na boses. Miguel, napalingon siya. Sa isang ugat ng matandang puno ay nakaupo si Luntian. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang duwende. Maliit ito, halos kasing laki lamang ng isang kuting. Ang balat nito ay may bahagyang kulay berde at ang kanyang buhok ay tila gawa sa manipis na hibla ng dahon. Ikaw po pala talaga, sabi ni Miguel. Ngumiti si Luntian. Oo, at dumating ka nga. Sabi ninyo, may ipapakita kayo sa akin. Tumango ang duwende. Sumunod ka sa akin. Pumasok sila sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang naglalakad sila, napansin ni Miguel na tila kakaiba ang katahimikan ng lugar. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay napakatataas, parang mga bantay ng sinaunang lihim. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakalawit at tila bumubuo ng maliliit na lagusan sa paligid ng puno. Huminto si Luntian. Narito na tayo. Tumingin si Miguel sa puno. Napakalaki nito. Mas malaki sa kahit anong puno na nakita niya sa baryo. Sa ilalim ng punong ito, sabi ng duwende, nakatago ang isang kayamanan na iniingatan ng aming lahi sa loob ng maraming taon. Lumapit si Luntian sa isang bahagi ng lupa sa tabi ng ugat ng balete. Humukay ka rito, sabi niya. Nagtaka si Miguel ngunit sumunod siya. Gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang maghukay sa malambot na lupa. Ilang sandali pa, may natamaan siyang matigas na bagay. May something po dito, sabi niya. Tuloy-tuloy lang, sagot ni Luntian. Patuloy siyang naghukay hanggang sa lumitaw ang isang maliit na kahon na gawa sa matandang kahoy. Inangat niya ito mula sa lupa. Ano po ito? Tanong niya. Buksan mo, sagot ng duwende. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kahon. Sa loob nito ay kumikislap ang mga gintong barya at ilang mamahaling bato na kumikinang sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ginto! Tumango si Luntian. Ang kayamanang ito ay itinago ng aming mga ninuno
Maraming taon na ang nakalipas. Ngayon ay ibinibigay namin ito sa iyo. Hindi agad nakapagsalita si Miguel. Pero, bakit po sa akin? Tanong niya. Dahil hindi mo ginamit ang iyong kabutihan para sa kapalit. Sagot ng duwende. Ang taong hindi naghahanap ng gantimpala ang siyang tunay na karapat-dapat sa biyaya. Tahimik na tumingin si Miguel sa kahon ng ginto. Ang isip niya ay agad napunta sa kanyang ina. Hindi na nila kailangang maghirap sa bukid. Hindi na kailangang magutom. Miguel, sabi ni Luntian. Opo, gamitin mo ang kayamanang ito ng tama. Huwag mong hayaang baguhin ng ginto ang kabutihan ng iyong puso. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kahon. Opo, pangako, ngumiti ang duwende. Kung ganoon, simula ngayon ay magbabago na ang kapalaran ninyo ng iyong ina. Hindi pa alam ni Miguel na ang kayamanang hawak niya ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Mahigpit na hawak ni Miguel ang maliit na kahon habang naglalakad siya pabalik sa baryo mula sa gubat. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa takip ng kahon na tila kumikislap sa kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ilang araw lamang ang nakalipas ay isa siyang batang bulag na walang ibang maaasahan kundi ang hirap ng buhay sa bukid. Ngunit ngayon, hawak niya ang isang kayamanang maaaring magbago sa kanilang kapalaran. Pagdating niya sa kanilang bahay kubo, nakita niyang gising pa ang kanyang ina. Nakaupo si Aling Rosa sa harap ng kubo habang tahimik na nagdarasal. Miguel, sabi niya nang makita ang anak. Opo nanay. Lumapit si Miguel at dahan-dahang inilapag ang kahon sa harap ng kanyang ina. Ano yan? Tanong ni Aling Rosa. Binigay po sa atin ng duwende. Nagulat ang ina. Duwende? Tumango si Miguel. Yung siluntian po, siya ang nagpakita sa akin ng kayamanan. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kahon. Sa sandaling bumukas ito, kumislap ang mga gintong barya sa liwanag ng buwan. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Diyos ko, mahina niyang sabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Miguel, saan mo nakuha ito? Kagaya ng sinabi ko po, nanay, sagot ng bata. Ibinigay po ito ng duwende. Natahimik si Aling Rosa. Sa baryong iyon, marami ng kwento tungkol sa mga duwende na nagbibigay ng biyaya sa mga taong mabuti ang puso. Ngunit hindi niya inakala na mangyayari ito sa kanilang mag-ina. Nanay, sabi ni Miguel, hindi na po kayo kailangang magtrabaho sa bukid ni Don Hilario. Napaluha si Aling Rosa. Sa loob ng maraming taon ay tiniis niya ang pagod at hirap upang mapakain ang kanyang anak. Ngayon, tila may bagong pag-asa ang kanilang buhay. Ngunit kahit may kayamanan na sila, hindi nagbago ang ugali ni Miguel. Kinabukasan, dinala niya ang ilang gintong barya sa bayan upang ipapalit sa pera. Ang pera ay ginamit nila upang ayusin ang kanilang lumang bahay kubo. Pinalitan ang sirang bubong at inayos ang mga dingding na gawa sa kawayan. Hindi nagtagal ay nakabili rin sila ng maliit na lupang sakahan. Sa unang pagkakataon, si Aling Rosa ay nagtatrabaho sa sarili niyang lupa, hindi na sa bukid ng mayaman.
Unti-unting napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago. Hindi ba iyon ang batang bulag dati? Tanong ng isang magsasaka. Oh, sagot ng isa. Pero ngayon ay nakakakita na siya. May sarili na rin silang lupa. Parang biglang yumaman. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis kumalat. Ang ilan ay natuwa sa magandang kapalaran ng mag-ina. Ngunit may ilan ding nagsimulang mainggit. Isa sa mga taong iyon ay si Don Hilario, ang mayamang may-ari ng maraming lupa sa baryo. Isang araw, habang dumadaan siya sa daan sakay ng kanyang kabayo, napansin niya ang bagong ayos na bahay ni na Aling Rosa. Hindi ba yan ang bahay ng babaeng nagtatrabaho sa bukid ko? Tanong niya sa kanyang katiwala. Opo, sagot ng lalaki. Paano sila nagkaroon ng pera? Hindi po namin alam. Napakunot ang noo ni Don Hilario. Imbestigahan mo, utos niya. Alamin mo kung saan nanggaling ang kayamanan nila. Sa kabilang banda, hindi alam ni na Miguel at Aling Rosa na may mga taong nagsisimula nang mag-usisa sa kanilang biglang pagyaman. Para sa kanila, ang mahalaga lamang ay ang bagong pagkakataon na ibinigay sa kanila ng kapalaran. Isang gabi, habang nakaupo si Miguel sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, muli niyang narinig ang pamilyar na boses. Miguel! Napalingon siya. Sa lilim ng puno ay nakatayo muli ang maliit na duwende. Luntian! Sabi ni Miguel habang nakangiti. Lumapit ang duwende. Nakikita ko na nagsisimula ng magbago ang inyong buhay. Opo, sagot ni Miguel. Salamat po sa inyo. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ni Luntian. Miguel, sabi niya. Opo, may isang bagay kang dapat tandaan. Ano po iyon? Kapag may biyayang dumating sa isang tao, may mga taong matutuwa, ngunit may mga taong may inggit. Napatingin si Miguel sa duwende. At ang inggit na tao, dagdag ni Luntian, ay maaaring magdala ng problema. Hindi pa alam ni Miguel kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Dahil sa mga susunod na araw, ang inggit ng isang tao sa baryo ay magsisimulang magdala ng panganib sa kanila. Habang patuloy na gumaganda ang buhay ni na Miguel at Aling Rosa, hindi naman tumitigil ang usap-usapan sa baryo tungkol sa kanilang biglang pagyaman. Sa maliit na tindahan sa gitna ng baryo, nag-uusap ang ilang magsasaka habang nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho sa bukid. Dati hirap na hirap si Aling Rosa, sabi ng isang lalaki. Oo nga, sagot ng isa. Ngayon may sarili na silang lupa. May pera pa raw silang natira. May isa pang lalaki na bumaba ang boses. May narinig akong kwento. Ano yon? May kinalaman daw sa mga duwende sa gubat. Natahimik ang mga nakikinig. Ang gubat sa likod ng baryo ay kilala na matagal ng tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga kwento tungkol sa mga duwende na nagbabantay ng kayamanan. May mga nagsasabing may mga taong pinagpala ng mga ito. Ngunit mayroon ding mga kwento tungkol sa mga taong napahamak dahil sa kanilang kasakiman. Sa kabilang banda ng baryo, sa malaking bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato, nakaupo si Don Hilario sa kanyang malawak na sala. Isa siya sa pinakamayamang tao sa lugar. Marami siyang lupang sakahan at maraming magsasaka ang nagtatrabaho sa kanya. Ngunit kahit gaano kalaki ang kanyang kayamanan, hindi siya nasisiyahan kapag may ibang taong umaangat ang buhay. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang katiwala na si Pedro. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Don Hilario. Don Hilario,
sabi ni Pedro. May narinig po akong kwento mula sa mga tao sa baryo. Anong kwento? May kinalaman daw po sa duwende sa gubat. Napakunot ang noo ni Don Hilario. Ipaliwanag mo. Ang batang si Miguel daw po ang nakakita ng duwende, sabi ni Pedro. At yun daw ang nagbigay sa kanila ng kayamanan. Natahimik si Don Hilario. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong bayan. Ngunit ang biglang pagyaman ng mag-ina ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kaya pala, bulong niya. Don Hilario, sabi ni Pedro, baka tsismis lamang iyon. Ngunit sa isip ng mayaman ay nagsimula ng mabuo ang isang plano. Kung totoo ang kwento, sabi niya, ibig sabihin may kayamanan sa gubat. Napatingin siya sa bintana kung saan makikita ang madilim na bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo. Kung may kayamanan doon, dagdag niya, dapat iyon ay mapunta sa akin. Hindi niya alam na ang kayamanang iyon ay hindi basta-basta maaring kunin ng kahit sino. Sa parehong gabi, habang tahimik ang baryo, muling nakipagkita si Miguel kay Luntian sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo ang bata sa damuhan habang pinagmamasdan ang mga bituin. Tumapit ang maliit na duwende. Miguel, Luntian, sabi ng bata habang ngumiti. Masaya akong makita kang mabuti ang kalagayan. Opo, salamat po sa inyo. Ngunit napansin ni Miguel na tila may iniisip ang duwende. May problema po ba? Tanong niya. Tumango si Luntian. May nararamdaman akong kakaiba sa baryo ninyo. Ano po iyon? May taong naghahanap ng lihim ng kayamanan. Napakunot ang noo ni Miguel. Sino po? Isang taong puno ng kasakiman. Tahimik na nag-isip si Miguel. Hindi siya sigurado kung sino ang tinutukoy ng duwende. Miguel, sabi ni Luntian, ang kayamanan na ibinigay sa iyo ay hindi lamang ginto. May kapangyarihan din itong protektahan ang sarili laban sa mga taong may masamang balak. Ngunit kailangan mong maging maingat. Opo, sagot ni Miguel. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nakahanda na si Don Hilario sa kanyang plano. Kinabukasan ng gabi, balak niyang pumunta sa gubat upang hanapin ang kayamanang pinagmulan ng yaman ni na Miguel. Hindi niya alam na ang gubat na iyon ay hindi basta-basta nagpapakita ng lihim nito sa mga taong may pusong sakim. At sa pagpasok niya sa kagubatan, may isang aral siyang matutunan na hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi mapakali si Don Hilario sa buong araw. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang umiikot na bagay. Ang kayamanang pinagmulan ng biglang pagyaman ni na Miguel at Aling Rosa. Para sa kanya, walang dahilan upang ang isang mahirap na magsasaka ay biglang umangat ang buhay kung walang nakatagong lihim. At kung totoo man ang kwento tungkol sa kayamanan sa gubat, naniwala siyang karapatan niyang makuha iyon. Pagdating ng gabi, inihanda niya ang kanyang kabayo at tinawag ang kanyang katiwalang si Pedro. Sasama ka sa akin, utos niya. Saan po tayo pupunta, Don Hilario? Tanong ni Pedro. Sa gubat. Nag-alangan si Pedro. Don Hilario, gabi na po. Ngunit matigas ang boses ng mayaman. Kung may kayamanan doon, hindi ko hahayaang mapunta iyon sa iba. Wala nang nagawa si Pedro, kundi sumunod. Hindi nagtagal ay papasok na sila sa makapal na kagubatan sa likod ng baryo. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng mga puno. Ang hangin ay malamig at tahimik
at tanging ang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Habang lumalalim sila sa gubat, napansin ni Pedro ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Don Hilario, mahina niyang sabi, "Ano? Parang may nakatingin sa atin." "Kalokohan," sagot ng mayaman. "Mga hayop lang iyan." Ngunit hindi alam ni Don Hilario na mula sa mga ugat ng puno, sa mga bato, at sa mga anino ng kagubatan ay may mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanila. Mga mata ng mga duwende. Sa ilalim ng matandang puno ng balete, nakatayo si Luntian kasama ang ilang duwende mula sa kanilang lahi. "Dumating na ang taong sakim," sabi ng isang matandang duwende. Tahimik na tumango si Luntian. "Naramdaman ko ang kanyang paglapit." "Alam mo kung ano ang dapat gawin," sabi ng matandang duwende. Samantala, nagpatuloy sa paglalakad sina Don Hilario at Pedro hanggang sa marating nila ang napakalaking puno ng balete. "Siguro dito yon," sabi ni Don Hilario habang bumababa sa kabayo. "Don Hilario, baka po hindi magandang ideya ito," sabi ni Pedro. Ngunit hindi siya pinansin ng mayaman. Lumapit siya sa ugat ng balete at nagsimulang maghukay sa lupa gamit ang kanyang pala. Ilang sandali pa ay may narinig siyang matigas na bagay. Ngumiti siya. "Alam ko na may kayamanan dito." Ngunit bago pa niya tuluyang mahukay ang lupa, biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay nagsimulang kumaluskos ng malakas. Napalingon si Pedro. "Don Hilario, may kakaiba po." Biglang nagdilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan kanina lamang. Sa pagitan ng mga ugat ng balete ay may mga maliit na anino na unti-unting lumilitaw. Nanlaki ang mga mata ni Pedro. "Duwende!" Huminto si Don Hilario sa paghuhukay. "Anong sinasabi mo?" Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang ilang maliit na nilalang na nakatayo sa mga ugat ng puno. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. "Ano ito?" bulong niya. Lumapit si Luntian. "Ang kagubatan ay hindi para sa mga taong sakim," sabi ng duwende. Napaatras si Don Hilario. "Umalis kayo sa daan ko," sigaw niya. "Ang kayamanan na ito ay para sa sinumang makahanap." Umiling si Luntian. "Hindi! Ang kayamanan ng kagubatan ay para lamang sa mga taong may pusong mabuti. Hindi tulad mo." Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lupa sa ilalim ng paa ni Don Hilario ay tila gumalaw. Ang kanyang pala ay nahulog sa lupa. Naramdaman niya parang umiikot ang paligid. "Ano ang ginagawa ninyo sa akin?" sigaw niya. Sumagot ang matandang duwende. "Ito ang parusa ng kagubatan sa mga taong sakim." Sa loob ng ilang sandali, tila nawala sa isip ni Don Hilario ang direksyon ng daan. Hindi na niya makita kung saan ang labas ng gubat. Ang bawat puno ay tila pare-pareho. Ang bawat landas ay nagiging paikot. "Don Hilario!" sigaw ni Pedro habang tumatakbo. Ngunit hindi na niya makita ang kanyang amo. Ang gubat ay tila nilamon si Don Hilario sa kanyang kalituhan. Samantala, sa baryo, tahimik na nakaupo si Miguel sa harap ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang buwan. May pakiramdam siyang kakaiba sa gabing iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may nangyayari sa gubat. Hindi niya alam na sa parehong oras na iyon, ang kagubatan ay nagtuturo ng isang aral sa taong puno ng kasakiman. Isang aral
na malapit nang magdala ng kapayapaan sa kanilang baryo. Magdamag na gumala si Don Hilario sa loob ng gubat. Kahit saan siya lumakad ay tila pare-pareho lamang ang mga puno at landas na kanyang nadaraanan. Ang matayog na mga puno ay parang mga bantay na hindi gumagalaw, ngunit tila nakatingin sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay nagiging mabigat. Ang dating mayabang na mayamang may-ari ng lupa ay ngayon ay naglalakad na puno ng takot. "May tao ba rito?" sigaw niya sa dilim. Ngunit walang sumagot. Tanging ang malamig na hangin at ang pagaspas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Sa kabilang banda ng gubat, nakatayo si Luntian kasama ang matandang duwende at ang iba pa nilang kasama. Tahimik nilang pinagmamasdan ang taong naligaw sa kagubatan. "Matagal na siyang paikot-ikot," sabi ng isang duwende. "Natuto na kaya siya ng aral?" tanong ng isa pa. Sumagot ang matandang duwende. "Ang kagubatan ay hindi nagpaparusa upang sirain ang tao. Ang layunin nito ay turuan ang mga taong naliligaw ng landas." Samantala, sa baryo, maagang nagising si Miguel. Lumabas siya sa kanilang kubo habang sumisikat ang araw. Ang ginintuang liwanag ng umaga ay tumatama sa mga palayan na tila kumikinang sa hangin. Lumapit si Aling Rosa sa kanya. "Magandang umaga, anak," sabi niya. "Magandang umaga po, nanay." Napansin ng ina na tila may iniisip ang bata. "May iniisip ka ba?" "Opo," sagot ni Miguel. "Parang may nangyari sa gubat kagabi." Hindi nagtagal ay may ilang magsasaka na dumating sa baryo mula sa gilid ng kagubatan. May kasama silang isang lalaking pagod na pagod. Marumi ang damit at tila halos hindi na makalakad. "Si Don Hilario!" sabi ng isang tao. Nagulat ang mga tao sa baryo. Ang dating mayabang at mayamang may-ari ng lupa ay ngayon ay tila isang taong nawawala at walang lakas. Dinala siya ng mga magsasaka sa kanyang bahay. Nang magising siya mula sa kanyang pagod, matagal siyang nanahimik. Hindi na siya katulad ng dati. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at pag-unawa sa nangyari sa kanya sa gubat. Makalipas ang ilang araw, isang bagay ang nagulat sa buong baryo. Tinawag ni Don Hilario ang lahat ng magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang mga lupa. Kasama rito si Aling Rosa. "Nais kong sabihin ang isang bagay sa inyong lahat," sabi niya habang nakatayo sa harap ng mga tao. Tahimik na nakinig ang mga magsasaka. "Sa loob ng maraming taon," patuloy niya, "naging sakim ako sa aking kayamanan. Tiningnan ko ang lupa at pera bilang pinakamahalagang bagay sa buhay." Sandali siyang tumigil. "Ngunit may isang aral akong natutunan sa gubat." Tahimik ang mga tao habang nakikinig. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o lupa, kundi ang kabutihan ng puso. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ang ugali ni Don Hilario. Mas naging makatarungan siya sa mga magsasaka at tinulungan niya ang maraming pamilya sa baryo. Samantala, patuloy na umunlad ang buhay ni Miguel at Aling Rosa. Ginamit nila ang kanilang kayamanan hindi lamang para sa sarili nila, kundi upang makatulong sa iba. Nagpatayo sila ng maliit na paaralan sa baryo upang ang mga bata ay matutong magbasa at magsulat. Tinulungan nila ang mga mahihirap na pamilya na makapagsimula ng sariling hanap buhay. Isang gabi, habang nakaupo si Miguel sa ilalim ng puno ng mangga at pinagmamasdan ang mga bituin,
Muling lumitaw si Luntian. "Masaya akong makita ang mga ginagawa mo," sabi ng duwende. "Tinupad mo ang pangako mo." Ngumiti si Miguel. "Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon." Umiling si Luntian. "Hindi. Ang kabutihan mo ang nagbukas ng pinto ng kapalaran." Tahimik silang tumingin sa kalangitan. Sa baryo, ang kwento ng batang dating bulag na pinagaling ng duwende ay naging alamat na ikinukwento ng mga matatanda sa mga bata. Ngunit para kay Miguel, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kayamanan na kanyang natanggap, kundi ang aral na natutunan niya na ang kabutihan ng puso ay kayamanang hindi kailanman mawawala. At sa tahimik na gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa langit, ang maliit na duwende na nagbago ng kanyang kapalaran ay unti-unting naglaho sa dilim ng kagubatan. Ngunit ang kabutihang iniwan nito sa buhay ni Miguel ay mananatili magpakailanman. Wakas.